sa mabuti, mahinahon ang pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil. Nananalangin sa tapat na salita ng ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at paniwalain ang nagsisilagsan. Then, sapagkat may maraming mga suwail na pagsalita na walang kabuluhan at mga mandaraya, lalo-lalo na iyang mga sa pagtutuloy. 11. Na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikong, mga taong nagsisipaggulo sa buong mga sambayanan na nagtuturo ng mga bagay na di marapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Yan po mga Marquez. 12. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propeta ng sarili nila, ang mga taga-Kreta kailan pa man ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. 13. Ang patutong ito ay tunay dahil dito sa wayin mo may kabagsikan sila upang mga kakagaling sa pananampalataya. 14. Na huwag mga kinig sa mga kakanang mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisinsay sa katotohanan. 15. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Dadapwat sa nangangahawa at pinagsisikang palataya ay walang anumang malinis kundi pati ng kanilang pag-iisip sa kanilang buti ay pawang nangahawa. Last verse. Sila nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pagitan ng kanilang gawa. Palibhas ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Purihin po sa salita ng Diyos, sa ako'y makakaulo.
Wala lang sa bola. Unang sa ulit to. Kaya unang sa ulit. Kasi unang sa confident. Yan. Pero may tono. Ayun nga. Unang sa bulyon. Hindi mo lang sa bulyon dahil walang confident. Okay, salamat po. Salamat po kay Mr. Balik ng gabi. Sige po, tawagin ko natin si Sir Bernice. Walang hanggang salamat. Non-stop.
Amen. And then po, Joshua chapter 24, verse 14 to 16. Sabay-sabay po natin basahin sa verse 14 and hanggang 16 and 8. Now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and the Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you to stay whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. 16. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Let's pray. Mga salamat po. Ay kung linggo po sa aming dakignaan. Tuloy po, Panginoon, maging kapapala ang salita. Help us, Lord, to choose you. In Jesus' name, amen. Amen. Po. Let's talk about this morning the power of choice. The power of choice. Lahat tayo ay may kanya-kanya pong kagustuhan, Pero nawa, yung kagustuhan na yon ay kalooban ng Panginoon. In the bound of His will, sa sentro ng kalooban ng Diyos. Kaya nga, meron pa akong kabusong panalangin, Lord, not my will, but your will be done. Kung hindi naman eksaktong ganun, kundi, Lord, hindi gusto ko, kundi gusto mo. Kasi, tama po, we have the free will to choose what we want. Meron tayong karapatan na piliin yung gusto natin o gawin yung gusto natin. Whether it's wrong or good, masama man o mabuti. We have the choice to do what we wanted to do. Pero sa bawat ating ginagawa po na pagpili, may resulta po lagi. May kaakibat po na bunga. Kaya po tayo, kung ano ngayon, ay dahil po sa desisyon po natin kahapon. Tama po ba, amen? Kung ano tayo ngayon, dahil yun po yung resulta ng desisyon natin kahapon. Kaya kung gusto natin mabago at mapaayos po yung bukas po natin, piliin po natin yung magandang desisyon sa ngayon. Okay? At higit sa lahat, piliin natin ang Panginoon na kakampi natin sa ating buhay. Amen? Na ang Panginoon ang siyang nangunguna po sa bawat mga desisyon natin. Let's consult God. Kung ating bang nasa isipan ay kalooban ng Diyos, tama ba? Pa-check po natin sa Panginoon. Okay, so sabi ng verse 14, ulitin ko lang po, napakagad ang sinabi ng verse 14, Now therefore, fear the Lord. Kung karon kayo ng pagkatakot o respeto, reverence, and kung ibig sabihin po ng fear po dyan, the Lord. And serve Him in sincerity. Paglingkuran daw po natin po siya ng totoo. Hindi lang basta totoo, Pag sinabing sincerity, sa Tagalog ng sincerity, hindi lang basta totoo, kundi tunay, katotohanan, may dignidad na paglilingkod, yan pong ibig sabihin po, And truth, sa katotohanan, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood. Na isang tabi daw po natin, huwag natin hayaan na yung mga gods, take note yung gods po dyan, G, small g, O-D-S. Put away the gods which your father served on the other side of the flood. Yan po yung mga Diyos-Diyosan po sa Ehipto na kanila pong nakita at na-influensyahan ng mga Ehipto. Marami pong mga sinasamba po ng mga Egyptian na ginagawa din po ng mga Israelites. Pagsamba sa mga inukit, mga larawan, nilikha ng kamay, Madaling sabi, mga ribulto, Yan po yung tinutukoy po dyan. Literal po na yun po yung tinutukoy po dyan.
and Egypt, and serve ye the Lord. Pero alam niyo po, ang Diyos-Diyosan po ay hindi lang po yung mga image-driven images. Kundi marami po, no? Actually po, ang bahay ay pwede pong maging Diyos-Diyosan, no? Kasi ang ibig sabihin po ng Diyos-Diyosan, no? Another term or another meaning, ng Diyos-Diyosan ay yung bagay na pumapagitna sa ating Diyos, no? Yung bagay na kung saan hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon ng maayos. So, pwedeng maging Diyos-Diyosan po ang bahay, ang trabaho, ang anak, kung ano ang bagay na siyang hadlang para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. So, yun po ang ibig sabihin po, no? Hindi lang po yung mga revolto, mga graven images. No? Kaya sabi ng Panginoon, serve ye the Lord. Then verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, kung sa palagi ninyo ay masama, no, ang maglingkod sa Diyos, choose you this day whom you will serve. So mamili ka kung sino ang iyong paglilingkuran. Whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, yung mga binanggit ko kanina, or the gods of the Amorites, and whose land you dwell, kung saan kayo ngayon nakatira, kasi nasa land of Amorites po sila that time, pagkalabas po nila sa Egypt. But, sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya po nakalagay po dyan na capital L, capital O, capital R, capital D. Ang pinutulog po dyan ng iba, kundi ang Diyos po sa langit na siyang lumikha po sa atin. Amen? Kung ako ang tatanungin ninyo, sabi ni Joshua, ako at ang aking sambayanan maglilingkod sa Diyos. Kaya saludo ako sa mga kompletong pamilya, no, na naglilingkod sa Panginoon. And then verse 16, actually po binabasa po ang salita ng Diyos. No? Ang panahon po na yan, milyon po ang mga Hudyo. At pag binasa po ang salita ng Diyos, napakatahimik. No? At dinig po, wala pong speaker po na. So kung milyon, pag lumatag ang milyon, gano'ng kalayo, sino ang dito ang sa bayan ng Brother John? No? Milyon na tao. Nasubukan na kung nag-gather po ng nagsama sa mga milyon na gather ng tao sa mga kali o diligya sa yung mga evangelistic meeting. Napakadami yung 1 million, ano? So, hindi lang actually 1 million. No? More or less 7 million that time ang mga Hudyo. Okay? So, napakadami. Pero dinig na dinig po yung salita ng Diyos mula, no, sa tagapagbasa ng salita ng Diyos hanggang sa kadululuan. Bakit po? They respond. Verse 16, anong sabi po nila? And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Hindi namin, wag nawa, na aming kakalimutan o iwanan ng Diyos para paglingkuran ang mga Diyos-Diyusan. For the Lord our God, verse 17. Tuloy ko na po 17. For the Lord our God, tignan niyo po, ang tinutukoy po, yung Lord na yon ay ang ating Diyos. For the Lord our God is that brought us up, our fathers out of the land of Egypt, for the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein you went, and among all the people. So, nawag, dito tayo. Piliin po natin ang Panginoon sa ating buhay. Kasi wala naman bang tayo maging kakampi, hindi ano. Wala naman bang pag-asa, kundi nasa Diyos. Amen? Tuloy po, ang ating buhay po, dapat nakadepende lagi sa Diyos. Huwag po natin ididepende sa tao. Kasi pag sa tao natin ididepende, yung taong yon may pagkukulang din. Sumasablay, bumagsak. Amen? Huwag po natin ididepende po yung ating pong pang-araw-araw na buhay. Huwag natin isandal sa iba. Kasi pag sinandal po natin, paano lang kapag, yung sinandalan po natin, hindi rin okay, hindi na rin tayo okay. No?
Pag malungkot ka na dahil, no? Kasi nga, diba? Nakasandal yung ating pong pananampalataya sa iba. Hindi bagkus sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, lean on the Lord Jesus Christ. Lean not unto thine own understanding, but lean on God. Amen? When we say lean, diba? Ano yung ibig sabihin ng lean? Diba? Sa Panginoon tayo sumandal. Okay, so let me speak on the subject, the power of choice. Man has the capacity of choice. Meron po tayong capacity na pumili. Mapabata man yan, matanda. Actually, ang batang to, di ba? Ito ba ang pinakabata? Si ano? Janice. Tama ba, Janice? Ilan ka ni Janice ulit? 5? 5 ka na? O yan. Si Janice, meron na po yan, makalayaang pumili kung anong gusto niya. Kung hindi na pagbigyan, kung gusto na niyang umiyak, iiyak yan. Pero pwede niyang piliin hindi umiyak. No? Pwede natin piliin mo ng maayos o hindi. Diba? Nasa atin po.